Ito ang panaginip ko kanina. Kakain na raw ako. Kaso, nakakalungkot, bigla akong nagising. Dahil sa panaginip ko, kinabukasan, bumili si Jed ng ingredients para makapag-shabu-shabu kami. Sobrang sama kasi talaga ng loob ko dahil hindi ko nakain yung shabu-shabu sa panaginip ko. Isusubo ko na lang, nagising pa ako. Ito na nga ang lahat ng mga ingredients na gagamitin namin para sa shabu-shabu namin mamaya. Sobrang dami niya pala. Yung iba niyan, meron na talaga si Jed sa fridge na nakatago. Yung iba, bumili siya kanina. Umabot ng 500 daw ang lahat ng mga napamili niya. Tulong-tulong nga kami sa pagpe-prepare ng lahat ng mga gagamitin namin para sa shabu-shabu party namin mamaya. Sakto sa malamig na panahon. Ayan, sineset up na ni Sherwin yung kalan namin. Yan nga pala yung portable na kalan namin para sa pagkakamping namin. Nagamit din namin para dito sa aming shabu-shabu party. Kung mapapansin nyo, wala nga pala si Zia dito kasi nakatulog siya ng wala sa oras. 7 o'clock na nga niyan. Pero tulog pa rin siya. Siyempre, tutuloy pa rin namin. Pwede ko naman siyang pakainin pagkagising niya. Medyo nahirapan pala si Sherwin na mag-setup nung mini kala namin kasi second time niya pa lang na mag-setup ulit niyan. Medyo nahirapan siya kinapa kung paano buhayin. Meron pala siyang sariling ignition. Kapag binuhay, mabubuhay siyang mag-isa. Yan nga, biglang nag-amoy, nagkagulo kaming lahat. Kasi hindi namin alam kung paano i-control. Wala pa naman kaming fire extinguisher. Nasunog daw yung balahibo ni Sherwin, kawawa naman. Pero syempre, sa kagustuhan makakain, i-set up naman namin ng maayos yung kalan. Si ay napadasal pa nga sa sobrang lakas ng apoy. Earlier pala, niluto na ni Jed yung soup base na gagamitin namin para sa shabu-shabu. As usual, siya ulit ang punong abala kasi hobby niya talaga ang magluto. Nakasetup na rin pala lahat ng mga toppings na ilalagay namin, including yung mga gulay. Yung seafoods, isinama niya na sa pagpapakulo kanina. Bago kami kumain, inayos pa ulit ni Jed ang mga ingredients na gagamitin niya. Napaka-OZ talaga. Ang dami ko pa namang gutom kasi nga excited na akong makakain ng shabu-shabu. Nung ilalagay na ni Jed lahat ng toppings dun sa pinapakulo niya, inayos na naman ulit. Daming ulit ng inaayos. Pagkatapos ayusin, pinagmasdan niya pa muna kung tama na ba ang pagkakaayos niya. Tapos, ayan, inisa-isa niya nang ihulog lahat ng mga toppings. Kailangan ayos na ayos din. Baka mamaya kung kailan kakain na ako, magising na naman ako. Pero hindi, totoo na to. Kakain na talaga kami. Medyo matagal lang talagang kumulo. Ingredients na inilagay niya. Una niyang inilagay yung enoki, mushroom, nilagyan niya rin ng pechay at pechay bagyo. Nilagay niya rin yung mga toppings na yan na hindi ko mga kilala. Ang kilala ko lang dyan, yung crab sticks. Ang tagal pa lang kumulo nung soup base namin kasi hindi namin nilakasan ang apoy. Pero maya-maya, lalakasan namin yan. Nilagyan din ni Jed ng fish cake at dahon ng sibuyas. Diba? Ayos na ayos lahat ng ingredients. Lalagyan niya rin pala dyan ng parang taho. Hindi ko alam kung anong pangalan yan. Pero masarap yan siya. Inip na talaga ako. Gustong gusto ko nang simulang kainin. Pero hilaw pa ang mga ingredients. Ayan, sa wakas, umupo na rin si Jed. Gusto niyang palakasan ng apoy. Kaya nilakasan na ni Sherwin. Nakakailang minuto na kami pag-iintay pero hindi pa rin kumukulo. Hinahalo-halo na ni Jed ng ganyan. Pero after nyan, ako naman ang maghahalo sa sobrang pagkainip ko. Ang sabi ni Jed, kakahalo ko, lalo daw hindi maluluto.
Diba pati kayo naiinip na rin sa tagal kumulo nung kakainin namin. Pero ayan, sa wakas, luto na rin at magsisimula na kaming kumain. Diba worth it naman ang paghihintay kung ganyan ang kakainin nyo. Habang kumakain, nagbibiro pa nga si Sherwin dito. Ako ang nagluto pero ako ang sumarap. Hindi naman obvious na enjoy si Sherwin sa kinakain niya. Pati nga ako dito, sobrang enjoy ako. Nakadalawa o 3 cup yata ako. Sa sobrang sarap niya. Di na rin ako nagkukwento. Di na ako nagsasalta. Subo na lang ng subo ang ginagawa ko. Kung gusto niyo rin mag-shabu-shabu, gayahin niyo lang yung ginawa namin. Mas matipid kaysa kumain kayo sa labas na 800 pesos each person. Ito, mura na. Nabusog pa kaming lahat at enjoy sa pagkain namin. Tingnan nyo, nakalimutan ko pa kayong alokin. Kain pala tayo hanggang sa susunod. Bye-bye!